Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Isa pa ngayon sa nagiging malaking banta para sa puwersa ng Israel bukod sa Hamas ay ang Hezbollah. Ang grupo na ito na karaniwang ipinagpapalagay ng marami bilang political party, terorista at proxy ng bansang Iran at sa ngayon ay ang pinakamalaking banta para sa Israel. Ayon sa grupong ito, sila ay may nasa mahigit 100,000 mga sundalo na well-trained at handang mamatay para sa ipinag-uutos ng kanilang mga pinuno. Hindi sila katulad ng grupong Hamas o ng Islamic Jihad. Meron silang sariling taktika upang makipaglaro at lumaban. Sa nakalipas na linggo, nagsagawa sila ng napakaraming klase ng pag-atake laban sa Israel. Dose-dose ng mga rockets at mga missiles habang nasa 66 na ang namatay mula sa kanilang panig. Mula pa noong isang araw, mas lalo pang naging malala ang pag-atake ng grupong ito. Umatake sila sa 19 na magkakaibang mga lokasyon malapit sa border ng Israel at merong dahilan kung bakit mas lalo pang naging agresibo ang grupong ito. Ang pinuno ng Hezbollah sa kauna-unahang pagkakataon ay nagbigay ng pahayag mula nang magsimula ang kaguluhang ito. Si Syed Hassan Nasrallah ang chief ng Hezbollah sa kasalukuyan. Marami sa mga kaalyado nito ang may mga sinabi na tungkol sa kaguluhan pero nanatiling tahimik ang kanilang leader. Subalit ngayon ay tila na puno na ito at nabasag na ang kanyang pananahimik at sinabi niya ang lahat ng kanyang mga saloobin sa isang speech na umabot sa 1.5 oras na pahayag na nag-umpisa sa pagbabanta at galit na nagtapos din sa pagkamuhi at panggigigil. Ayon sa kanya, ang naging pag-atake noong 7 ng Oktubre ay 100% Palestinian attack. Wala umanong kinalaman dito ang Hezbollah at hindi sila sinabihan tungkol dito. Sinisisi niya at tinawag pa niyang terorista ang Hamas na siyang promotor sa naturang kaguluhan. Sa kanyang pahayag ay tinanong siya kung may plano siyang sumama sa pag-ataking ito ng Hamas at ang kanilang naging sagot, 8 pa lamang umano ng Oktubre o kinabukasan matapos ang unang araw ng pag-atake ng Hamas sa Israel ay nakisali na sila sa pag-atake. Ayon pa sa kanya, sumama sila sa pag-atake noong 8 ng Oktubre. Ang pag-ataking ito ay hindi kagaya ng mga pag-atake noong una. Magiging ma-aksyon umano ito at tatatak sa lahat, hindi na lamang sa Israel, kundi sa buong mundo. Ang kanilang magiging aksyon sa hinaharap ay magiging mas matindi pa kaysa sa kanilang mga naunang pag-atake. Magdedepende umano ito sa kung paano sila atakihin ng Israel. Sa bansang Lebanon kung saan nagmula ang grupo, maraming eskwelahan at ilang mga establishmento ang nagsara umano dahil sa tila paghihintay nilang mas malalang pag-atake ng Hezbollah. Hindi man sigurado ang mga nasa Lebanon kung makikisama ang kanilang bansa sa kaguluhan, inaasahan naman nila na ang Hezbollah na nagmula sa kanilang bansa ay mas magiging kaabang-abang ang kanilang mga susunod na gagawin. Pero sino nga ba ang Hezbollah? Paano nga ba sila nabuo? At kailan nagsimula ang kanilang galit sa Israel? Ang militanteng grupo mula sa Lebanon na Hezbollah ay huling nakipagtunggali laban sa Israel noon pang taong 2006. Ito ay upang ipagtanggol noon ng grupong ito ang Syrian President na si Bashar al-Assad laban sa mga rebelde. Nagbabala pa noon ang Israel na baka sa susunod na kaharapin nila ang Hezbollah ay mas nakafocus na sila sa mismong Israel at siguradong mas malakas at mas makabago na ang kanilang mga armas at malakas na ang puwersa. Pinuo ng mga Muslim ang Hezbollah sa Lebanon noon pang taong 1982. Ang salitang Hezbollah ay nangangahulugang Party of God o Partido ng Diyos. Nakuha ang inspirasyon sa pagkakabuo ng grupong ito mula pa sa 1979 Islamic Revolution sa Shiite majority Iran. Ang Hezbollah ay minsan ding pamalit bilang mga gwardya sa mga elitista noong panahon ng revolusyon sa Iran. Iran ang siyang nagbibigay ng malaking tulong sa Hezbollah upang makapagpatuloy sila sa kanilang gawain mula sa pinansyal, training, weapons and explosives, kasama pa ang political, diplomatic, monetary and organizational aid.
Ayon sa Estados Unidos, ang Hezbollah ay nakakakuha din ng kanilang pondo upang mapatakbo ang kanilang grupo mula sa legal at illegal na pamamaraan. Tulad na lamang ng pag-i-smuggle ng mga kontrabando, passport falsification, narcotics trafficking, money laundering, and credit cards, immigration at bank fraud. Nabuo man sa Lebanon ng Hezbollah, hindi naman sila parte ng puwersang militar ng naturang bansa. Kaya naman maaari silang magdesisyon ng sila-sila lamang at maaari nilang atakihin ang sinumang bansang nais nila nang hindi nangangailangan ng pahintulot mula sa bansang Lebanon. Ang Hezbollah sa kasalukuyan ay itinuturing ng Estados Unidos bilang mga terrorist organization at kasama din sa listahan ng European Union ng mga terorista. Ang grupong ito ang itinuturing na nasa likod ng 1983 suicide truck bombing ng US Embassy at sa US Marine Barracks sa Beirut. Sila din ang nasa likod umano ng 1984 attack sa US Embassy Annex sa Beirut at ang 1985 hijacking ng TWA Flight 847. Dahil laging kaantabay ng Hezbollah ang Iran, madalas na sila din ang ipinapadala o sinasabak noon sa away sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ang Hezbollah ay nagtutulak din ng anti-LGBTQ campaign sa Lebanon na sila ring nasa likod umano ng pagsabog noong taong 2020 sa Beirut na kumitil sa buhay ng nasa 200 katao. Ang grupo ay nananatiling malakas na puwersa sa Lebanon. Aktibo sila sa naturang bansa pagdating sa politika at nagpapatakbo ng malaking network ng social service sa mga tagasunod nito. Ang Hezbollah, kaalyansa ang Shiite Amal Movement na pinamumunuan ng Parliament Speaker na si Nabi Berri ay sinisigurong sa kanilang pagtutulungan ay sila ang pinakamalaking representante ng Shiite community. Ang Hezbollah ay may magandang ugnayan din sa isang Christian party na itinatag ni President Michel Aoun. Bago pa magsimula ang civil war sa Syria noong taong 2011, ipinakilala na ng Hezbollah ang kanilang grupo bilang mortal at malakas na kaaway ng Israel at tagapagtanggol umano ng mga naaapi. Subalit dahil sa pagkakasangkot nila sa kaguluhan noon sa Syria, marami ang nakikita ngayon ng grupong ito bilang tagasunod ng bansang Iran. Kasunod nito, nagbigay ng pahayag ang Hezbollah ng kanilang pakikisama sa Hamas. Ang Hamas ay isang militanteng grupo na kontrolado ang Gaza Strip. Ang Hamas ay isang Sunni organization habang Hezbollah naman ay isang Shiite party. Mayroon silang magkaibang kinakapitang Islamic ideology. Pareho ang mga grupong ito ay nasangkot sa kaguluhan noon sa Syria at sa maniwala kayo't sa hindi. Noong panahong iyon, ang dalawang grupong ito ay magkasalungat ng ipinaglalaban. Suportado noon ng Hezbollah si Al-Assad habang suportado naman ng Hamas ang kalaban nito. Gayunpaman, dahil sa ang parehong grupo ay pareho ng layunin kung pag-uusapan ng tungkol sa Israel, napag-isip-isip nilang bakit hindi nilang magtulungan sa pagkakataong ito upang mas maging matindi ang impact ng kanilang pagsanib puwersa laban sa Israel. Ang southern border ng Lebanon ay nasa hilagang bahagi ng Israel. Sa mga nakalipas na araw, ang Hezbollah at Israel ay nagpalitan ng mga bomba na tila walang gustong magpalamang sa bawat panig. Ayon sa United Nations, sinusubukan nilang kausapin ang mga opisyal ng bawat panig upang ma-de-escalate ang kaguluhan at maiwasan ang mas malalang karahasan. Subalit tila hindi nagpapaawat ang Hezbollah at handang tuparin ang minsang sinabi patungkol sa kanila ng Israel na darating ang isang araw na nakafocus na lamang sila sa Israel at hindi sa ibang bansa. Noong nakaraang linggo lamang, responsable ang Hezbollah sa pag-atake sa Sheba Farms, isang pinagtatalo ng border ng Israel at Gaza. At sa mga sumunod na araw, nagpalitan na ng bomba ang magkabilang panig na nagresulta ng malawak na pinsala. Sinabi din ng Hezbollah na ang kanilang buong suporta ay nasa Palestine. Subalit sa kabila naman ito, pinasinungalingan ng Hamas na nasa likod ng kanilang ginawang pag-atake ang Iran at Hezbollah. May mga nagsasabi kasi na ang Hezbollah at Iran ang nakaengganyo na sumugod at bombahin ng Hamas ang Israel. Isang military exercise din ang inilunsad ng Hezbollah sa Beirut ilang araw lamang bago maganap ang pag-atake. Sa nagaganap na kaguluhang ito at sa pangingialam ng Hezbollah, sa huli ay tiyak na malaki ang maidudulot nitong perwisyo sa Lebanon na sa kasalukuyan ay nakakaranas ng economic crisis. Habang may posibilidad din na mawala ang kontrol sa politika ng Hezbollah.
Mula pa noong taong 2016 nang ang Hezbollah ay naglunsad ng halos isang buwang pakikitigma laban sa Israel kung saan maraming mga Lebanese ang nasawi. Ang ganitong klaseng pangyayari ay ayaw na muling maulit ng ilang lider ng Lebanon. Mariin ding itinanggi ng Iran ang kanilang naging papel umano sa nangyayaring pag-atake ng Hamas at Hezbollah sa Israel. Wala umano silang kinalaman sa nangyayaring kaguluhan at hindi nila nais na humantong sa karahasan ang kung anumang nangyayari ngayon. Sa kasalukuyan, ang buong Lebanon ay nababalot ng takot at kaguluhan. Nangangamba ang kanilang mga mamamayan ngayon na baka bigla na lamang may bumagsak na bomba sa kanila o kaya'y paulanan sila ng mga bala. Hindi din sila nakakasiguro kung kasama na ba sila sa kaguluhan o hindi pa. Marami din sa kasalukuyan sa mga mamamayan ng Lebanon na mas pinili na lamang na lisanin muna ang kanilang bansa at magpakalayo-layo. Dahil naninindigan pa din ang Hezbollah na mahigpit nilang panghahawakan ng kanilang naging pangako na susuportahan nila ang Palestine, partikular na ang Hamas kahit na ano pa man ang mangyari. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!